Cotabato, province of Davao del Sur, and then included din na ang Cebu City nga side. Although wala pa ko ka-remember kung naay nasulod na school sa Davao City, but sa Davao del Sur daghan. No, sa Ligos, ubay-ubay ang naa sa Kapatagan, na may pagkakapatagan din no. Na ay Kapatagan, na ay Tagbuma siguro, Santa na Cruz, ay Binaton, na siguro din ni taga Tibulo, na siguro din ni taga Tudaya, yes. taga Mainit, no, na siguro din ni taga Managa, Balutakay, sa Bansalan. Correct. No, kana sila 100% sulod sa protected area ang mga eskwelahan. No, so unsa man ato ang direksyon, no, pag nasulod ang ato ang mga schools in protected area. So niana ko kay Attorney Clarice na unsa gyud iniwang ay ang issue di ay is dili i-grant sa central office inyong request for funding sa mga facilities like school building kung wala ma-perfect ang inyong tenure instrument nga huktan sulod sa inyo sa area kung diin natupod ang eskwelahan. No, in the case of Mount Apo, ginapangitaan ang permit sa DNR. So niana ko ila-attorney na patay. Dagko ba kayo dagko kayo ang eskwelahan. Tapos ang available instrument ng namo sa protected area is kining SAPA. SAPA, it's a form of a usufruct, kining special use agreement in protected. It's like a usufruct because government land mango datong isgutan. It is owned by the government, so it is not subject to disposition like titling kay government land ba siya. So what ni government is the government will just issue a tenure instrument in your favor. No, it's just a usufruct in a form of usufruct, but in the case of protected area, it is SAPA. No, special use agreement in protected area. So nag-worry ko because ang computation, ang current guidelines mong sa DNR when it comes to SAPA is very kanang stringent. No, labi na sa kaganina libre sa DNR, wala pa natin tuluhan ang inyong mga eskwelahan na wala pa din siya niaging titulo, wala pa mother title, claim pa lang. No, minimal lang kayo ang ginabayaran nato no mga processing fees lang. Whereas sa protected area, by square meter ang atong bayran. No, ingana siya ka stringent. However, manginatag mga kung maulang gyud na ang gikinahanglan nato no mo so pangutanan na kung napabato ang mga legal. Kung maulang gyud nato ang kinahanglan nga instrumento sulod sa protected area, pangitaan na nato siya paagi so that the payment will be minimal and it will not burden the DepEd no, sa ilahang direction na makakuha ang tenure instrument in protected area. So next. So mao ni si Mount Apo na to, mao na ang iyang ginsakpan. No, it's 64,000 hectares ang iyang gidakon. Tapos gipulahan na ko din na ang nasakop sa Davao del Sur, no, Cebu City, Santa Cruz, o kining ato ang Bansalan. Naa siya mga zoning na ginatawag so kanang dark blue. Kana siya nga portion is strict protection zone, meaning no human activity is allowed. Whereas kanang orange gining makita o pink na color sa iyang perimeter, mao na ginatawag natong buffer zone o multiple use zone. Multiple use zone ang orange. No, ang orange din na lang pwede ang human activity in especially mga resorts, mga schools, no, dala lang allowed. So, good thing is, wala may school na nasunod ang blue. Mount Apo na gyud na. Kung may school na nasunod ang Sa Mount blue, Apo na gyud na. subject to plan demolition. Pero naaman sa orange, tanan schools nga nasunod sa Manping, sila na sa orange or nasa pink. Na wala man po yung nagpatuga-tuga o butang dito eskwelahan sa ato ang blue, kanang strict protection zone. Kay sayang ang na-invest sa government no pag naa siya sa not allowed na zone or no-go zone kumbaga. Next slide. So si Man piniagi siya dagan siya kanang giagian nga unique sa Yahoo no because there was a time na ang portion ni Manpin na release to alienable and disposable
no, way back then. And then there were series of declarations reverting it back to timberland, public land again. And then i-release na po siya for alienable and disposable, tapos ibalik na po siya timberland. Mo nang pagmusuloy mo yung kapatagan, dili gid niyo mailhan na protected area din yung mga lugar. No, kay wala na sa pinato. That is because of the unique history ni Manping na yan naagian. No, the creation of the barangay kapatagan inside the protected area. So mo na siya na pag-adto ka dito, pagsulod din mo Mount Apo sa binatong mga part, kita pa kag mga paano forested pa siya, ma-feel pa nimo ang protected area. Pero pag-abot mo sa sentro, uy, mura rin siya din eh. So part pa rin siya sa Manping. So that's because of its rich history niya na daghan og mga kausaban kaniadto. And then until karon nga nadala na ang kana mga situation until now. So the face of Manpi right now is was dictated by its rich historical background. So sa kadaghan kaayo, daghan nag i-deal pag nato sa protected area. At the same time, dili lang pa jud siya protected area. At the same time, it is within the ancestral domain of the Unified Bagobo Tagabawa. No? Kahit na po na siya na istoryahanan ka ng FPIC, kaganina nakadungog kong gamay diskutanan about ancestral domain dito sa Davao City. So dinhi sa tuang case sa Mount Apo, duha ka book ato ang i-hurdle. No? Ay, sorry. The renewal instrument ni DNR ug ang katong FPIC process sa NCIP. No, wala silang mga medyo bugat-bugat na mga processes. However, mas gaan ang sa NCIP nga side compared sa mga because of the environmental regulation na kinahanglan natin. Next. Next slide. So overview of the management of the protected area at the national level, we are under the DNR Secretary. Sila ang nag-administrate, ang mga secretary nag-administrate sa tibuok protected area all over the country. Karon na nasa 248 and in Region 11, natay 11 po kabog protected area. No, so within Region 11 and within Davao del Sur, nalang tayo duha, Mount Apo o Simalagos dito sa Davao City. Wala na ilain. No, for Davao del Sur, Mount Apo lang ang sulod sa protected area. So it's good also nga natay nga nga forum kaya natuang mga school heads dili ba ani sila permanente ma-assign lang sa usa ka school. Matimingan nga katong mga schools nga wala sa protected area, mabalhin mo later on, maybe mabalhin mo, ma-reassign mo sa school nga masulod din sa Mount Apo. At least you are aware no, of the direction kay para masundan ninyo unsay dapat natong buhaton pag nasulod sa protected area. And then under the DNR, we have the DNR Regional Office, and then at the site level, natay ginatawag og PAMBI, no, Protected Area Management Board. That's the policy making body sa protected area at the site level. Si DNR siya ang nagkumpas sa national level na policy. No, tungod kay unique ang matang protected area, na siya ikaw galing PAMBI. No, nga maon ko'y muhatag or mugama o mga site-specific policies within the protected area, including the grant of clearance, including ang pag-allow sa kanang mga pag-establish o continuous operations sa tuwang mga schools. And a member anang PAMBI, it is chaired by the DNR Region 11. Gibroken line lang namo because a PAMBI is an independent policy-making body in the protected area. It is composed of national government agencies, no, including DepEd. No, DepEd is part of the decision-making body sa tuang protected area. No, naay one slot si DepEd sa tuang PAMBI, who will collegially decide on what's best for the protected area and how are we going to treat each development, no, or infrastructure located inside the Mount Apo Natural Park. And then si PAMBI, napod siya'y executory arm ang protected area. Kay policy lang man si PAMBI. So, kinsay mag-execute sa iyong policy. So, mao po na siya si PAMO. So, mao na kami ang sa PAMO office na na-execute sa mga policies within the protected area. Headed by the PASU, ang PAMBI is headed by the RED, Regional Executive Director of the DNR. But the PAMBI is not DNR, ha? It is an independent collegial body. It is composed of senator nato nga taga dinhi sa Davao del Sur, tuang mga congressman, ang tuang mga mayor, gobernador, punong barangay nga ang ilang jurisdiction nasulod sa Mount Apo Natural Park. Ingon man ang mga academic institutions,
mga non-government organizations, o uban pa, mga people's organization and IT community. Next. So, unsa man ang special uses in protected area? Natay duha ka balaod no RA 7586 kaniadtong 1992 nga giamyendahan niadtong 2018 during the time of former President Duterte. No, and then napuntay site-specific legislation for Mount Apo, which is the RA 9237. So, gidefine din na ang special uses, no? Katong mga activities or development interventions that may be allowed in designated portions to mga projects, basta paggamit sa yuta, no, sa gamiton nimo ang yuta in different purposes, ginatawag na siya og special uses. And then, aron i-allow ka to have that land developed or used, kinahanglan kag instrumento. Ang instrumento na imong gikinahanglan is SAPA or Special Use Agreement in Protected Areas. So it is a binding instrument, no, that is valid for 25 years and can be renewed for another term, no, the same term. And then, namang yung portion sa manping na ay title na nag-overlap, title property na nag-overlap. So if titled siya within manpi, no need to apply for SAPA because the title itself is already your tenurial instrument. No, pag-title, di man kalikayan na na-overlap sa title property sa Mount Apo Natural Park. No? And then, Section 25 po sa manpi nga balaod, nag-recognize sa occupancy sa ato ang mga schools, provided na sila sa appropriate nga zoning na sa MUZ. And then, Section 14, kung na mga private rights din na no, sulod sa manpi, i-respect din na siya. No, wala tayo double tenurial instrument, no, pag-title na siya, dili na dapat mo apply yun o kining SAPA pag-title na on your nakapangalan na sa inyong titulo sa school. Next. So, history sa special uses, murag bago lang siya nahimong trending ang kining SAPA, no, because of the Senate hearing last time, and then dugay man gud siya natulog kini siya nga instrumento because it was approved in 2007 and got suspended in 2011, and then nabuhi lang siya balik pagka 2018 during the amendment ni NAIPAS. 2018 tapos nag-pandemic, wala kayo processing, nang pag-pandemic dito nag-sprout ang mga development, no, nga wala nag-agi o kini, wala nag-apply special uses. No, kaya ang mindset sa tao kaniadto moadtog bukid kay para malayo dito sa syudad kay aron di matakdan og COVID. So mao na dagan dito mga Marilog, dagan moadtog kapatagan kay to get away from the population, no, para ma-isolate. Lang apply og SAPA, so baguhay lang. Next. Sige. So dagan nagmabasahan din na siya ng schools. Dira sa mga lain-lain na special uses. However, based on definition, ang schools dira gud siya mapasok sa special uses. Pero dili gyud di ingana ka stricto no when it comes to schools. No, later I will explain nga nung dili kayo ingana ka stricto. Galing lang kamo sa DepEd requires tenurial instrument or permit sa DNR. So mo nang kinahanglan mo kinahanglan you were encouraged to apply for appropriate tenurial instrument kung asa na imutang ang inyong school. So wala siya gi-require mo og SAPA kay kung wala may tenurial instrument, wala po may funding na makuha sa improvement or new building or facilities sa protected area. Next. So the PAMBI may required issuance of the SAPA no, sa mga projects. So ubay-ubay ito ang mga schools. So mali siya ang computation sa SAPA. So kay Yusufrat man siya, marami siya Yusufrat ang iyang instrument. So na siya'y bayaran nga kuan nga fees, no, mo na ginatawag SAPA payment. And then na siya tulo ka category kung asa mo na bilong. No, naman siya lahi ang bayro pag commercial facilities, meaning katong earning,